Lunes, at nasa opisina na ako. Para akong kahoy na hindi makagalaw. Nakatulala at nakatingin lang sa malayo. Hindi ko maipaliwanag kung paano nagkaroon ng ganung bagay sa basura namin. Ni minsan ay hindi ako gumamit ng proteksyon, lalo pa sa kondisyon ni Mrs. na malabong makabuo ng supling. O pre, bakit nakatulala ka dyan? May problema ka ba? Tanong sa akin ni Simon. Dumating siya at may dalang-dalawang bote ng soft drinks at 2 pagkain na naka-styrofoam food pack. Nilapag niya sa harapan ko ang isa sa bawat dala niya. Snack muna tayo, tol. Pinabigay ni Gob sa amin. May absent kasi kaya sa'yo na lang yan. Sayang naman eh. Ang wika ni Simon. Salamat. Teka, anong oras ka na pala nakaalis nung nag-inuman tayo? Tanong ko. Di ko na alam eh. Basta umuwi na lang ako. Kwento pa nga ako ng kwento sa'yo, kaso bumabiyahe ka na pala sa ulap. Kaya iniwan na lang kita. Sagot niya. Hindi ko kasi masyadong matandaan ang nangyari eh. Nag-blackout ako. Syempre, hindi ka pa sanay. Natural lang naman yun. Huwag kang mag-alala, masasanay ka din. Gago, wala akong planong maging lasenggo. Hindi naman sa lasenggo, pre. Pero yung sakto lang na may tolerance ka na sa alak. Kumbaga, drink moderately. Sa totoo lang, nakakapanibagong pagiging friendly ni Simon. Dati talaga hindi siya ganito. Ngayon parang walang problema eh. Pero nasa loob ko pa rin ang hindi mapalagay. Yung feeling na may panganib, pero hindi mo alam kung saan. Ganito ba yung feeling ng may spider sense? Umalis din kaagad si Simon dahil sa duty nito. Mukhang may lakad ulit si Gob at isa siya sa mga security escort ng politiko. Tiningnan ko ang porma ng uniforme ni Simon. Kakaiba talaga ang angas ng isang naka-uniformeng parak. Kaya siguro maraming nahuhumaling na babae sa kanila eh. Sa pag-iisip ko noon, ay bigla akong kinabahan. May lumabas sa isipan ko pero pilit kong binubura. Wag naman sana. Hindi ganun si Megan. Hindi ganun ang misis ko. Pag-uwi ko sa bahay, nasa loob na si misis at lumapit siya kaagad sa akin. Kumusta araw mo? Hinalikan niya ako sa labi at niyakap. Mukhang nasa mood ang lambing ni misis ah. Okay kung ganito palagi. Sabay ngiti ko. May niluto ako, yung paborito mo. Ginataan. Hindi, adobo, gagi. Sagot niya. Okay. Di kumain na tayo. Sagot ko naman. Dumiretso kami sa pagkainan at doon namin tinuloy ang usapan. Tulad ni Simon, bakit parang kakaiba din ang friendliness ng misis ko? Bakit ganun? Hindi kaya masyado lang akong nag-iisip? Ano palang okasyon? Tanong ko kay misis. Naku, wala naman Han. Actually, meron talaga akong kailangan sa'yo. Ang sabi niya. Ano naman yun? Tanong ko. Kasi Han, nagkasundo kami ng mga kaibigan ko na lumabas sa Biyernes ng gabi. Magpapaalam sana ako eh. Sandali lang naman kami Han, promise. Ang sabi niya. Ganun ba? Napaisip ako sandali. Ngayon lang nagpaalam si Mrs. ng ganito. Hindi mahilig si Mrs. sa mga Friday nights na gimmick. Mas normal pa siguro kung magpapaalam siya para sa isang Bible study. Medyo nag-aalangan ako. Pero ang hirap tanggihan ni Megan, lalo pa at matamis ang mga tingin niya sa akin. Sige na Han, ano? Payag ka na?
Ang sabi niya. Sige, basta huwag ka masyado magpagabi ha. Yay! Thank you, Hana. Kumain ka na dyan. May sorpresa pa ako sa'yo mamaya. Nang gabing iyon ay nagsalo kami sa kama ni Mrs. Kakaiba ang pagka-agresibo ng asawa ko. Kakaiba ang kanyang lambing, ang kanyang mga halik na nakakabaliw. Hindi ako makapaniwala sa tindi ng pagkauhaw ni Megan. Nagulat na lamang ako nang matapos na siya at tumigil na lang ito bigla. Agad natulog si Megan at sinubukan ko na ring matulog kahit hindi ko narating ang rurok. Mabilis dumaan ang mga araw. Biyernes ng hapon at isa-isa lang nagsiuwian ang mga kasamahan ko sa trabaho. Inaasahan kong yayayain ako ni Simon na mag-inuman ulit, pero hindi siya nagpakita sa akin buong araw. Pagkalabas ko ng building, ay nakita ko sa may kanto si Simon at kasama ang ibang mga pulis. Nilapitan ko to. O ano pre, Biyernes na ulit tagay na naman ba? Pabiro ko sa kanya. Sensya pre, di muna ngayon eh. May nights out kami ng mga tropa. Exclusive kaya pasensya na. Sa susunod na lang tayo. Ang wika niya. Para akong napahiya sa mga kasama niya. Nagmukha akong tanga. Ganun ba? Okay sige, mauna na ako. Sige pre, ingat pa uwi Wika pa niya sa akin. Hindi na ako kumibo at umuwi na lamang ako. Nasa daan ako nang maalala kong nagpaalam nga rin pala si Mrs. sa akin. Saktong dating ko sa bahay at wala siya. Tinext ko si Mrs. at tinanong kung umuwi na ba siya. Agad naman siyang nag-reply na oo. Tinanong ko siya kung kumain na. Ang sagot naman niya ay hindi na kasi sa labas na raw siya kakain. Tulad ng napag-usapan, naghintay ako kay Mrs. Matapos akong kumain ng hapunan, nanood muna ako ng TV. Bandang 9:00 na, pero wala pa rin si Mrs. kaya tinext ko siya ulit. Hindi siya sumagot. Baka nag-e-enjoy pa siya sa gimmick. Sa bagay, minsan lang naman. Tinaasan ko pa ang pasensya ko. 11:00 na ng gabi. At medyo ninenervyos na ako. Tinawagan ko si Mrs. Nag-ring ng ilang beses ang cellphone niya. Nakatatlong tawag ako bago siya sumagot. Hello, Han. Sagot niya at rinig ko ang ingay ng musika sa background. Han, gabi na. Hindi ka pa ba uuwi? Tanong ko. Pauwi na, Han. Sorry Okay, sige. Maghihintay ako sa'yo. Pinatay niya na ang tawag. Ni hindi na sumagot sa sinabi ko. Feeling ko tuloy para akong dinedma. Naghintay pa ako kay Mrs. Pero ni anino niya ay wala pa. Umuusok na ang tenga ko sa galit. Pinagbigyan mo lang minsan, aabusuhin ka kaagad ng ganito. Alauna na pero wala pa rin. Tinawagin ko siya ulit. Nagri-ring lang ang cellphone. Ano bang problema ni Megan? At parang nakalimot na yatang may asawa na siya. Nakatulog na ako sa kakahintay kay Mrs. Sa sofa na ako nakatulog. Nagising ako ng 7:00 ng umaga. Nakita ko ang sapatos niya sa gilid ng pinto, kaya umakyat ako sa kwarto namin. Naabutan ko siyang mahimbing na natutulog. Nakasuot pa rin siya ng kanyang panglabas. Mukhang pag-uwi niya ay diretso na siya sa pagtulog. Tinignan ko si Mrs. Kakaiba ang ganda niya. Naka-sleeveless siya na damit na kulay cream at naka-fit jeans. Nabigla ako nang mapansin kong may mapulang marka sa leeg niya. Nilapitan ko ito at nakumpirma kong gawa ng lalaki. Walang hiya. Sinong humalik sa leeg ng misis ko?
Gusto ko siyang gisingin at paaminin, pero hindi ko magawa. Naghintay na lamang ako na magising siya. 12:00 na nang magising si Mrs. Nasa lamesa ako at kumakain nang madatnan niya ako. Lumapit siya sa akin. Hi, hon. Nasensya na kagabi Hindi na ako nakareply. Binigyan niya ako ng kiss sa gilid ng noo pero hindi ko siya kinibuan. Naramdaman naman niya na hindi maganda ang timpla ng ulo ko. Han, galit ka ba? I'm sorry, okay? Hindi na mauulit. Hindi na talaga mauulit. Masyado kang nag-enjoy sa lakad mo. Nakalimutan mo na may asawa ka ng tao. Sagot ko sa kanya. Ha? Anong ibig mo sabihin? Tanong niya. Tinignan ko siya sa mukha. Anong ibig mong sabihin? Yang marka sa leeg mo. Anong ibig sabihin yan? Tanong ko. Nagulat si Megan at kinapa niya ang leeg niya. Humarap siya sa salamin para tingnan ito. Abangan ang pagpukaw. Part 1. Maaga akong nagising para makapaghanda sa trabaho. Lunes na Lunes, pero feeling ko weekend pa rin. Bakit bang bilis matapos ng weekends? Nakabitin din ang 2 araw na pahinga. Ngayong Lunes, parang naka-fast forward ang galaw ko. Minsan nauuna pa yung kilos ko kaysa sa isip ko, kaya may mga nakakalimutan ako. Ang pangalan ko ay Dexter. 32 years old na ako ngayon. Nasa 5'6" ang tangkad at medyo chubby. Dad body ika nga, pero wala pa kaming anak ng misis ko. Nagtatrabaho ko sa Capitol Building, kaya nagmamadali talaga ako kasi baka mahuli ako sa flag ceremony. Alam mo naman kapag government employee ka. Hindi na ako kumain ng agahan. Nakikita ko yung orasan. Ang bilis-bilis ng galaw. Tatambay ka lang sandali, tapos parang kalahating oras na palang lumipas. Ganon kabilis ang orasan kapag nagmamadali ka. Han, asan yung uniforme ko? Tanong ko kay Mrs. Lumabas siya sa kwarto at dala ang polo shirt ko na kulay light blue. Sensya na, Han. Tagalan yung pamamalansya ko Ang tagal kasing uminit ang plancha. Paliwanag pa ni Mrs. Ang pangalan naman ni Mrs. ay Megan. 28 years old siya at nagtatrabaho sa isang paggawaan ng mga damit. Simple lang ang ganda ni Mrs. pero maapil. 5 flat ang tangkad at maganda ang kurba ng body build. Parang yung artistang si Bea. 3 taon na kaming mag-asawa, pero hindi pa rin kami nabiyayaan ng anak dahil sa kondisyon ni Mrs. na uterine polyps. Pero umaasa pa rin kami na magkakaroon kami ng supling. Pero dahil sa pagiging busy naming pareho, hindi na ganun ka-exciting ang aming mga gabi. Dahil sa pagod sa trabaho, nawawalan na ako ng gana at hindi ko maibigay kay Mrs. ang pangangailangan niya bilang babae tuwing gabi. Minsan ay nagtatampo si Mrs. sa akin dahil dito. Kaya daw hindi ko na siya mahal. Sa totoo lang, mahal na mahal ko si Megan. 1 taon din akong nanligaw sa kanya bago niya ako sagutin. Relihiyoso si Megan. At wala talagang nangyari sa amin bago ang kasal. Pinalaking tama at strict ang misis ko. Ayoko magkulang sa kanya, kaya nag-iipon kami para makapagpa-opera si misis. At kapag wala ng kondisyon niya, sana naman magkaroon na rin ng bunga ang aming pagsasama. Mabilis lumipas ang mga oras at dahil na traffic din ako sa kayang tricycle, na late na nga ako sa flag ceremony. Pang 5 late mo na yan, Dexter. Ano ka ba naman? Magpakita ka naman ng kasipagan. 1 beses lang sa 1 linggo ang ceremony. Kulang ka na sa attendance.
Wika ng senior ko. Ibang seremonya tuloy ang inabot ko. Umagang umaga, stress na ako agad. Napakagandang simula sa trabaho. Sorry sir, di na humuulit. Wika ko na parang pinalo na aso. Hindi na mauulit. Yan palagi sinasabi mo eh. Gawin mo. Hindi pwede dito yung mabagal. Sagot nito. Tumangulang ako. Pabibo kasi tong senior namin eh. Kala mo kung sinong umasta. Malakas lang naman ito kay Gob kaya may pwesto. Pero nauna lang siya sa akin ng 1 taon. Iba talaga kapag malakas ang kapit, no? Nagtimpla ko ng kape. At sinimulan ko na ang pagbabanat ng buto. Nakauwi ako ng 7:00 ng gabi. Pagdating ko sa bahay, nasa sala si Mrs. Oh, kumusta ang araw mo? Panimula ni Megan. Napabuntong hininga ko. Ayun, nalate ako. Pinagalitan. At ngayon, pagod. Ay, ikaw. Okay lang. Aircon sa pabrika eh. Oo nga pala, may prinito akong isda sa lamesa. Ikaw na lang ang kumain. Kumain na kasi kami sa labas kasama yung mga katrabaho ko eh. Kumain ako mag-isa. Nanood sandali ng TV kasama si Mrs. at nagpahinga na din para ulitin ang routine ng buhay. Kinabukasan, maaga akong nakapasok. Dahil doon, tumahimik ang maingay naming senior. Ginagawa ko ang trabaho ko nang nabigla ko sa pagdating ni Gob Caballero. Huminto kami at tumayo para batiin siya. Habang binabati namin si Gob, sinusundan naman siya ng mga bodyguards niyang polis. Dito ako nasurpresa nang makita ko ang isang lalaki. Nakita ko si Simon. Si Simon ay kaklase ko noong high school. Siya ang dahilan kung bakit naging masalimuot ang buhay high school ko. Isang bully si Simon at isa ako sa madalas niyang mapagtripan. Ilan sa mga hindi ko makakalimutan ay ang ipahiya niya ako sa mga klase ko nung sa pilitan niyang ibaba ang pantalon ko. Minsan naman ay binabawasan niya ang perang baon ko. At kapag minamalas pa, minsan ay sinasaktan niya ako kapag hindi maganda ang timpla ng utak niya. Tulad noon, malaki pa rin ang katawan ni Simon. Mas malaki pa nga ngayon dahil isa na siyang alagad ng batas. Napangiwi ako sa realization ng isang taong nangaapi ang siya ngayong nanumpa bilang tagapagtanggol ng mga inaapi. Si Simon ay may tangkad na 5'9" at matanda lang sa akin ng 3 taon. Sa pagkakaalam ko, may pamilya na siya at may 3 anak. Ang panganay niya ay nag-aaral na sa mismong high school na pinasukan namin noon. Nahagip ako ng mga mata niya nang mapadaan sa may lamesa ko. Ngumiti siya sa akin pero iniwas ko ang mga mata ko. Walang hiya? Nagawa niya pangitian ako. Sandali lang ang pagdaan nila, pero para sa akin, parang ang bagal ng oras. Matapos silang dumaan, ay bumalik na kami sa aming mga trabaho. Tanghali nang ako na lang ang naiwan sa opisina. May tinatapos pa akong mga papeles na ina-arrange. Lumapit sa akin si Simon. Agad bumigat ang pakiramdam ko. Bumilis ang pintig ng puso ko at para ba akong naka-survival mode. Dexter, ikaw pala yan? Di agad kita nakilala. Tumaba ka kasi. Wika niya na may kaangasan ng tono. Parang lumabas ang ugat sa ulo ko sa inis. Hindi ko siya kinibuan. Alam mo tol, unang-una sa lahat, pasensya na ha sa mga inasal ko noon. Sa totoo lang, isa yon sa mga dahilan kung bakit ako nagpulis. Gusto kong makabawi sa kalokohang ginawa ko. Sorry Dex ha. Gumaan ang pakiramdam ko sa sinabi niya. Dito ako tumingin sa kanya ng diretso.
Nakikita ko sa mukha niya ang sinseridad. Ngumiti siya nang tumango ako. Alam mo tol, ano kaya kung mag-inuman tayo sa labas mamaya? Sagot ko. Aya niya sa akin. Pag-iisipan ko pa. Naku, wag mo nang pag-isipan. Gusto ko lang naman bumawi sa'yo eh. Pagbigyan mo na ako. Ano? Sabay akbay sa akin ni Simon. Tumango na lang din ako dahil hindi ako sanay na may nangungulit sa akin. Alas 7 ng gabi nang dumating kami sa isang bar. Mukhang kilala siya dito dahil may mga kalalakihang bumabati sa kanya. Likas na mabarkada si Simon. Mataas ang kumpiyansa niya sa sarili at may dating talaga siya kaya hindi mahirap sa kanya ang makisama. Naghanap kami ng pwesto at siya na rin ang umorder. May live band din sa corner ng bar kaya medyo maingay pero sakto lang ang antas ng ingay na pwede ka pang makipag-usap. Mukhang madalas ka dito uwi ka ko. Hindi naman. Minsan kapag araw ng sweldo, dito kami nadadaan ng tropa. Alam mo na, bago mahawakan ni Mrs. ang pera, syempre dapat mapakinabangan mo rin ang pinaghirapan mo. Hindi ba napapansin ng Mrs. mo na may bawas? Alam naman niya, kaya nga madalas magalit yun sa akin eh. Pero walang problema kasi handle ko naman yung ugali niya eh. Ako pa. Pagyayabang ni Simon, sabay tapik sa braso ko. Feel ko tuloy sa sarili ko, isa akong batang yagit na may kasamang matanda. Ang layo ng agwat ng kumpiyansa naming dalawa. Matapos akong mag-high school, sinubukan kong buuin ang kumpiyansa ko. Ilang taon ko rin isinanay ang sarili ko na magkaroon ng lakas ng loob. Pero kung ikukumpara sa katauhan ni Simon, walang-wala ang pagkatao ko. Sa tono pa lang ng pananalita niya, sa kilos niya at sa forma, para siyang isang action star na lapitin ng mga chicks. Hi sir, buti nakabalik ka. Wika ng isang sexing babae na mukhang estudyante ng kolehiyo. May mga kasama itong mga babae. Uy, pumunta si Tupper dito kagabi hinahanap kayo. Wika ni Simon at mukhang kilalang kilala niya ang grupo ng mga babae. Nag-uusap sila sandali at para akong na-out of place. Pinalo ni Simon ang kalusugan ng likod ng isang dalaga bago lumabas ang mga ito. Sikat ka sa mga chicks dito wika ko. Diskarte lang yan tol, kahit sinong babae, bibigay sa'yo yan kung marunong kang dumaskarte. Teka, inosente ka pa ba sa babae? Tanong niya. Oy, hindi na. Sagot ko naman. Biro lang. Alam ko namang madiskarte ka din eh. Pero tol, kung bored ka, pwede kitang ireto sa mga yun. 500 lang yun tol. Swak na swak sa bulsa. Puro ka naman kalokohan eh. Sagot ko. Hindi seryoso pre. Murang-mura lang yung mga yun. Pero syempre, kailangan mo din ng diskarte. Alam mo na yun. Budget meal lang yung mga yun. Pero may ticket ka ng biyaheng langit. Sabay halakhak ni Simon. Umiling lang ako at nakangiti. Dumating ang mga alak at pulutan. Nag-inuman kami ni Simon at tuloy lang ang usapan. Bandang alas 12 ng gabi nang ihatid niya ako sakay ang motor niya. Sa bilis niyang magpatakbo, hindi ko namalayang pinapasok na pala ako sa bahay. Narinig kong nagkausap si Simon at si Mrs. pero malabong usapan nila. Nakalutang ang isipan ko at agad akong dilala ng agos ng antok. Nakatulog ako ulit at umaga na nang magising ako. Pagkagising ko ay sa sofa pala ako nakatulog. Medyo masakit pa ang ulo ko. Hindi talaga ako sanay uminom. Pumasok ako sa kwarto namin ni Mrs. at nadatnan kong tulog siya. Bakit parang mas napagod pa siya sa akin? Ginising ko si Mrs. pero sadyang malalim ang tulog niya. Naligo ako at nagbihis
para sa pagpasok ko sa trabaho. Kumuha na lang ako ng perang baon mula sa bag ni Mrs. at umalis na ako. Ilang araw din ang lumipas. Araw ng linggo at naghahanda kami para magsimba. Si Mrs. ang madalas mangulit sa akin sa pagsimba dahil sadyang tinatamad talaga ako kapag linggo at gusto kong matulog na lang maghapon. Pero ngayon, napapansin kong mas mabagal pa sa akin kumilos si Mrs. Han, ano ba? Natapos na akong makaligo pero ikaw nandyan ka pa rin sa kama. Angal ko kay Mrs. dahil nakahiga pa rin ito at nagsiselfone. Oo, sandali. Iniwan ko siya at naghanda na ako ng breakfast namin. Pagbalik ko sa kwarto ay naroon pa rin si Mrs. at gamit pa rin ang cellphone nito. Alam mo, napapansin ko pa na cellphone ka na lang. Wika ko. Tumango lang siya at halatang nilamon na sa paggamit ng cellphone niya. Han, anong oras na? Sa puntong ito ay talagang naiinis na ako. Tumingin siya sa akin na parang siya pang galit. Hindi ito kumibo at dumiretso lang sa banyo pero dala ang cellphone niya. Sa mga nagdaang araw ay madalas kong napapansin na laging nasa kanya ang cellphone niya. Hindi ko maisip kung bakit. Sinubukan ko siyang tanungin pero iniiwas niya ang topic. Iisa lang ang sagot niya. May kaibigan daw siyang matagal niya nang hindi nakausap at nagkaroon sila ng panahong magkita sa social media. Sa tuwing umuwi ako ay naaabutan kong gising pa si Mrs. At kapag sa umaga naman ay ako na ang nauunang magising kesa sa kanya. Tila malaki ang pinagbago ng asawa ko na hindi ko maipaliwanag. Isang araw ay nagkaroon kami ng pagtatalo. Late na naman ako dahil hindi nilaban ni Mrs. ang uniforme ko. Ano ka ba, Han? Di ba sinabi ko sa'yo na laban mo tong damit kahapon? Alam mo namang maaga ako ngayon eh. Tingnan mo, nakatambak pa rin sa labahan. Ano isusuot ko ngayon? Wika ako sa tulog ko pa rin, Mrs. Ano ba? Ang ingay-ingay mo eh, natutulog yung tao. Sagot niya. Megan, tanghali na. May pasok ka pa ngayon, di ba? Anong oras na? Hindi ako papasok ngayon. Hindi maganda pakiramdam ko. Sagot niya. Yan ang resulta sa pagpupuyat mo sa cellphone mo eh. Ano bang nangyayari sa'yo? Hindi ka naman ganyan dati ah. Diyos ko, Dexter, para kang bakla. Umagang-umagang ingay ng bibig mo. Tinakpan ni Megan ng unan ang ulo niya habang nakahiga. Megan, tingnan mo nga yung sarili mo. Ano ba kailangan mo sa akin? Kailangan ko ang asawa ko. Sagot ko sa kanya at natahimik si Megan. Umaabsent ako ng araw na yun dahil wala akong maisuot na uniforme. At ako na lang ang naglaba ng mga damit ko. Si Megan ang madalas maglaba noon. Pero kapag weekend ay ako na. Ganito ang routine namin noon. Hirap akong mag-adjust sa biglang pagbabago ni Mrs. Madalas mainit ang ulo nito sa akin kapag kinakausap ko kahit pa alam kong wala akong ginagawang masama sa kanya. Isang beses na nakalimutan ni Mrs. ang cellphone niya habang nasa banyo siya. Hindi ko matiis na buksan ito at nagulat ako sa natuklasan ko. May password na ang cellphone niya. Bigla akong kinabahan nang hindi ko maipaliwanag. Pumasok ako sa trabaho na ito ang laman ng utak ko. Hindi ko namalayan na nasa harapan ko na pala si Simon. Uy pre, tulala ka na dyan ah. May problema ka ba? Tanong niya sa akin at nakangiti siya. Wala to. Ano nga pala kailangan mo? Tanong ko. Biyernes ngayon tol. Alam mo na, ang ibig sabihin nun, di ba? Friday night. Bingo. Tagi tayo mamaya ha? Saan naman? Wala akong pera ngayon eh. Tsaka medyo pagod pa ako. Sagot ko. Huwag kang mag-alala tol. Akong bahala sa'yo.
Alam mo tol, maganda naman ang ginagawa mong trabaho at bahay lang eh. Pero bigyan mo rin sana ng panahon ang sarili mo para magpakasaya. Sa totoo lang, mas masaya akong nasa bahay lang eh kapag walang pasok. Sagot ko. KJ naman ito. Sige, ganito na lang. Doon na lang tayo sa bahay niyo magtagay. Sagot ko na inumin pre. Para mas relax at mas komportable ka. Ano? Napaisip ako sandali. Hindi ako komportableng makasama si Simon sa totoo lang. Pinakikisamahan ko lang siya. Ugat ang pagiging bully niya sa akin kung bakit hindi ko pa makita ang sinasabi niyang pagbabago niya. Dahil naoobserbahan ko pa rin sa kanya ang pagiging mayabang at astigin. Siguro naiinggit lang ako o sadyang malaki ang galit ko sa kanya kaya ganon. Okay, sige. Ito ang sagot ko. Gusto kong subukang mag-open up na rin. Cool. Daanan kita dito mamaya ha. Sabay alis ni Simon. Hindi ko alam kung sincero ba siya sa pagbabago niya at pagbawi sa mga kalokohan niya noon. Dahil iniiwasan naman niya ang topic tungkol sa past namin dalawa at mostly ang topic niya ay ang tungkol sa buhay niya at yung pagiging astig niya sa babae at kung ano-ano pa. Tinuon ko ang oras ko sa trabaho. Hindi ko na namalayan ang pagdating ng gabi. Pagkalabas ay nasa gate na si Simon sa kayang motor niya. Umangkas ako at pinaharurot na niya ang motor papunta sa bahay namin. Pagdating namin sa bahay ay naroon na si Mrs. at mukhang nagluluto. Ang bango naman ang niluluto mo? Mechado ba yan? Oo, paborito mo. May kasama ka pala? Ang wika ni Mrs. Oo, si Simon, kaklase ko. Simon, si Megan, asawa ko. Nagkakilala na kami ng Mrs. mo pre. Ang wika ni Simon. Oo, Han. Naalala mo ba yung umuwi kang lasing? Si Simon yung naghatid sa'yo dito. Oo nga no. Bueno, pasok ka Simon. Pasensya ka na at maliit lang bahay namin eh. Wala yun tol. Pumasok si Simon at napansin kong nakatitig ito kay Mrs. Ngumiti si Megan at naglakad patungo sa kusina. Tol, ako na bibili ng tagay natin. Wika ni Simon. Hindi na, ako na. Bisita ka rito eh. Okay, sige. Eto 500 pre. Ikaw na bahala kung anong alak basta malamig. Dumiretso ko sa tindahan para bumili ng isang case ng beer. Sinakay ko ito sa tricycle at pagbalik ko, wala si Simon sa sala. Pumunta ako ng kusina at wala rin si Mrs. Biglang bumukas ang pinto ng banyo malapit sa kusina at lumabas si Simon. O pre, nakabalik ka na pala. Ang wika niya. Asa si Mrs.? Tanong ko. Nasa likod yata. Hindi ko napansin eh. Naglakad si Simon papunta sa sala at binuhat ang case ng alak. Dumiretso ko sa likod bahay. Pagkalabas ko ay madilim sa likod at walang tao. Bumalik ako sa loob at pumunta ako ng sala. Inaayos ni Simon ang ilang bote sa mini table. Biglang lumabas ng kwarto si Megan, nagsusuklay ng basang buhok. Nasa kwarto ka lang pala eh. Yung niluluto mo baka masunog. Wika ko. Hay, oo, sorry. Agad dumiretso si Megan sa kusina. Matapos maghapunan, ay diretso kami sa inuman. Tumabi sa akin si Megan habang nagiinuman kami. Maraming kwento si Simon, bidang-bida. Dahil sa pagiging adventurous niya, marami itong experience. Tuwang-tuwa naman si Megan sa mga biro ni Simon na parang close na sila. For some reason, nasa bahay ako at kasama ko ang misis ko, pero bakit parang ako pa ang na-OP? Dahil ba hindi ako kasing active sa love life? Hindi tulad ni Simon?
Feel ko tuloy ang daming kulang sa buhay ko na hindi ko man lang na-experience. Nagpatuloy ang inuman hanggang sa makaramdam na ako ng pagkahilo. Hindi pa rin ako sanay sa matagalang inuman. Kanina pa nagpaalam si Mrs. para matulog at kami ni Simon na lang talaga ang nasa sala. Hindi ko maintindihan pero hindi nagpapakita ng kalasingan si Simon. Parang normal pa rin ito, hindi tulad kong kinakalaban ko na ang mga mata ko na gusto ko nang pumikit. Pre, mukhang di mo na kaya ah. Wika ni Simon. Hindi pre, kaya ko pa. Pahinga ka na tol, ubusin ko lang tong bote at uuwi na lang ako. Nako pre, dito ka na magpalipas ng gabi, delikado sa labas eh. Tol, pulis ako. Kaya ko sa sarili ko, relax. Alam ko naman pa uwi. Tsaka nakakaya naman sa inyo ni Megan. Sige, ikaw bahala. Pipikit lang muna ako ah. Sige pre. Nilagok ni Simon ang alak nito at dahan-dahang dumilim na ang paligid ko nang tuluyan na akong nadala ng antok. Nalimpungatan ako. Ang bigat ng dibdib ko. Tumayo ako at talagang nahihilo pa ako. Hindi ko alam kung anong oras na. Madilim pa rin ang paligid. Wala na si Simon sa sala at nakapatay ang mga ilaw bukod sa ilaw sa labas. Nanganga pa akong pumunta sa banyo. Nasuka pa ako sa bowl at nagbawas na din. Habang nasa kalagitnaan ako ng aking pagbabawas ng tubig ay nakarinig ako ng ingay. Para itong mga pigil na sigaw ng isang babae. Para itong naghahabol ng hininga. Maliit ang boses pero rinig pa rin ito. Naisip kong baka nagkakamali lang ako ng naririnig, kaya matapos akong magbanyo, bumalik ako sa sofa at natulog. Tanghali na nang magising ako. Weekend, kaya narinig ko ang musika sa radyo habang nagwawali si Mrs. Umupo ako kaagad. Mabuti naman at gising ka na. Itapon mo nga yung mga basura natin sa trash can sa labas, Han? Ang wika ni Mrs. Okay, sandali. Masakit pa ulo ko eh. Kasi naman, nagiinom ka ng magdamag. Sensya na, ngayon lang naman to eh. Siya. Itapon mo na nga yung mga basura at may nakahanda ng tanghalian dun sa labesa. Tumayo ako at medyo nahihilo pa. Para akong zombie. Pinulot ko ang 2 malaking plastic bags na kulay itim at lumabas ako ng gate. Mga 10 metro ang layo ng malaking trash cans ng barangay. Nang ihagis ko ang mga basura, ay napunit ang isa at kumalat ang basura. Nagulat ako nang makakita ko ng ilang gamit ng kondom. Bigla akong kinabahan.